kamusta po kayo? Ako nga pala si Teacher Casey at nagsisimula na tayo ng panibagong yugto ng pag-aaral. At dito natin malalaman ang patungkol sa paniniwala at pagsampalataya. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Maraming tao na iniisip na pareho lang ang kanilang ibig sabihin, pero may malaking pagkakaiba sila at mauunawaan mo ang patungkol dito. Mga bata, kapag may nag-alok sa iyo ng isang matamis na pagkain na hindi mo pa natitikman at sinabi nila na masarap daw iyon, maaari kang magkaroon ng dalawang reaksyon. Una, paniwalaan mo ang sinabi ng taong iyon at hindi maging interesado na subukan ito. O maaari kang sumampalataya o maniwala na ito ay masarap. Kaya sinubukan mo at naging sigurado kang masarap nga iyon. Sa halimbawang ito, makakasiguro kang masarap nga iyon kapag nagpasya kang subukan ito. Kung hindi, paniniwalaan mo lang kung ano ang sinasabi nila sa iyo, pero hindi mo alam kung ang matamis bang iyon ay talagang masarap tulad ng sinasabi nila. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang ibig sabihin ng paniniwala ay baka totoo nga ang sinasabi nila sa iyo. Kahit na sino ay pwedeng maniwala. Ngunit kapag sumasampalataya ka, pinapatunayan mo ito sa pamamagitan ng iyong aksyon na nagpapakita na talagang sumasampalataya ka. Mga bata, meron pang isang halimbawa, ang binhi. Sino ang nakakita na ng binhi? Dito may ipapakita kami sa iyo. Sino ang nakakaalam ng pagkain na may mga buto? Kung titingnan natin ang maliliit na binhing ito, naniniwala ka ba na balang araw ito ay tutubo at maging isang napakalaki at napakagandang puno na puno ng maraming prutas tulad nito? Marami sa inyo ang nagsasabi ng opo dahil may nakita o narinig na kayo na sinasabi ang tungkol dito at ito nga ang nangyari. Sa makatuwid, alam nila kung magtatanim sila ng isang buto ng orange, isang puno ng orange ang tutubo. Ngunit, nakikita mo bang tumutubo ang mga binhing ito? Hindi. Pero dahil alam mo na mangyayari ito, naniniwala ka kaagad o sumasampalataya ka. Pero, paano kung hindi ka pa nakakita ng isang puno? Maniniwala ka ba na ang isang malaking punong tulad nito ay tutubo mula sa binhing ito? Ngayon, alam mo na ba kung paano natin pinapatunayan na tayo ay sumasampalataya sa Diyos? Kapag sinusunod natin ang kanyang salita. Kapag may isa kang kaibigan na gumawa sa iyo ng masama, sa sandaling ito, pinapatunayan mo kung naniniwala ka ba o sumasampalataya sa salita ng Diyos. Ano ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos tungkol sa sitwasyong ito? Tama. Ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong magpatawad. Naniniwala ka sa salita ng Diyos pero ayaw mo namang magpatawad at gusto mo pang gumati sa Kanya. Pero, kung naniniwala ka talaga o sumasampalataya, susunod at magpapatawad ka kahit gaano man karaming beses na kailangan mong magpatawad. Mga bata, buksan ninyo ang inyong Biblia sa libro ng 1, chapter 20, verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Itinuturo sa atin ng verse na ito na kahit hindi natin ito nakikita, kailangan natin sumampalataya. At kapag pinatutunayan natin na tayo ay sumasampalataya, tayo ay sumusunod sa itinuturo sa atin ang salita ng Diyos.
Doon lamang tayo magiging tunay na masaya. At ngayon, kanino ito sinasagot ni Jesus? Huwag mong palampasin ang ating bonus na klase para sa linggong ito dahil marami pa tayong matututunan tungkol sa temang ito sa mga susunod na linggo. Pero ngayon, gusto kong manalangin para sa iyo na nais na hindi lang maniwala, ngunit tunay na sumampalataya na ang Diyos ay totoo at siguradong gagantimpalaan ka. Tara! Mga bata, ipikit ninyo ang inyong mga mata. Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil sa araw na ito, pinaunawa mo sa amin ang pagkakaiba ng paniniwala at pagsampalataya. Panginoong Diyos, hinihingi ko po na bumaba sa bawat isa sa amin ang banal na Espiritu mo upang tulungan kami, Panginoon Diyos, na isipin mabuti kung ano ang nais mo at magawa namin ito. Dahil katulad na natutunan namin, Panginoon Diyos, na kapag sumasampalataya ang tao, ginagawa niya kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya, Panginoon Diyos, ikaw po ang gumabay sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon, ipamuhay natin ang lahat ng ating natutunan. Ako ay magsasabi ng ilang mga pag-uugali ng mga batang naniniwala at ang iba naman ay sumasampalataya. Kapag nagsabi ako ng pag-uugali na sa tingin mo ay nagpapakita ng paniniwala, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong ulo. At kapag sa tingin mo ito ay nagpapakita ng pagsasampalataya, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong tiyan. Okay po ba yun? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Noong inasal ako ng kaibigan ko, ay pinatawad ko siya. Ano sa tingin mo ang dapat na maging sagot? Pagsampalataya. Tama! Isa pang halimbawa. Inasar ako ng kaibigan ko, pero hindi ko siya pinatawad. Ano ang tamang sagot? Paniniwala. Ngayon, naunawaan mo na. Simulan natin ang laro. Nalok ako ng kaibigan ko ng ilang candy, pero hindi ko to tinikman. Ano sa tingin mo? Paniniwala. Hiniling sa akin ng aking ina na tulungan ko siya, pero hindi ko siya natulungan. Ano sa tingin mo ang sagot? Tama! Paniniwala uli! At para sa huling katanungan, humingi ng tulong ang mama ko. Tinulungan at sinunod ko siya. Ano ang dapat na maging sagot? Kamay sa tiyan. Dahil sumampalataya ka ng mabuti. Ngayon ay kailangan mong ipamuhay ang natutunan mo dito sa iyong pang-araw-araw na buhay at laging tandaan, sumasampalataya ako kapag sinusunod ko ang salita ng Diyos. Dito natatapos ang ating CBC online class sa inyong tahanan. Manatili ka dito at hihintayin kita para sa susunod na linggo at maging sa CBC Facebook page ng CBC Philippines. Paalam po!